Hello mga ka-YouTube, no? Napakainit ng usapin sa West Philippine Sea kung isipin mo, no? Dahil laging nagkakaroon ng komprontasyon ng Pilipinas at ang China. Pero may iba naman ako, no? Iwan muna natin yon. Bakit ba nangyayari ang ganito sa West Philippine Sea? Ito ba ay nakatadhana? Diba? Nakatadhana kasi ito mga ka-Bible. Kumbaga nakalagay ito sa Bible. Kailangang masunod ang pangyayaring to dahil nakatadhana siya. Ganito. Pupunta tayo sa Revelation 12. Sa Revelation 12, doon natin makikita kung bakit nangyayari ang mga kaganapan na ganyan sa West Philippine Sea. Papaliwanag ko sa inyo ng buong buo kung bakit nangyayari yan sa West Philippine Sea. Pakinggan natin, ha? 12 kabanata. Kasunod nito'y lumitaw sa langit ang isang kakaibang tanda. Isang babaeng nadadamitan ng araw at nakatuntong sa buwan. Ang ulo niya ay may korona. Yun, no? Isang babaeng nadadamitan ng araw. No? Bakit ko sinasabing ang mga nakalagay sa Revelation 12, hindi yan yung sinasabi ng iba na si Kristo daw, si Maria daw, si ganito, si Satanas daw, simbahan daw, hindi. Ayon sa Revelation 12, yung dalawang karakter na binabanggit dyan ay bansa na magkatabi. Diba? Magkatabi yan eh. Dalawang bansa na magkatabi. Ang babaeng nararamdaman ng araw ay hinahanap, hindi makita ng kung sino-sino. Marami na nagpaliwanag sa Revelation 12 pero hindi nila makita kung sino ang babae na yan. Ngayon, eto yan. Ang Pilipinas, ang tawag natin sa ating bansa ay inang bayan. Babae. No? At kung idadamit mo ang bandera natin sa inang bayan, ang babaeng nararamtan ng araw. Dahil may bandera ang araw natin, di ba? Ang babaeng nararamtan ng araw. At ang kanyang mga paa ay nakatungtong sa buwan. Ito hindi rin nila makita, hindi rin nila malaman yan. Dahil minsan tinitignan pa nila pag-ikot ng mga planeta, pag nakatungtong na sa araw, yun daw yun. Ganito yun. At ang kanyang mga paa ay nakatungtong sa buwan. Kung titignan mo ang mapa ng Pilipinas at iisipin mo mabuti, para siyang taong nakatayo, di ba? Para siyang taong nakatayo. Saan siya nakatungtong? Nakatungtong siya, yung paa niya pa sa bandang Mindanao, tsaka Palawan, nakatungtong siya sa Malaysia tsaka Indonesia. Bakit ko nasabi, no? Ano ang sinisimbolo ng mga bansa na yan? Mga Malaysia tsaka Indonesia. Mga Islam yan, di ba? Mga Islam country. Ang sinisimbolo ng Islam ay buwan, di ba? At ang kanyang mga paa ay nakatungtong sa buwan. Yan ang ibig sabihin yan, no? Pakinggan pa natin. Marami na nagpaliwanag nito eh. Binubuo ng 12 bituin. At sa kanyang ulunan ay may korona na binubuo ng 12 bituin. Ano ang mga bituin? Ang korona kapangyarihan yan. Ano ang mga sinisimbolo ng bituin? Hindi naman bituin sa labas ng mundo yan na 12 na lalaki nun. No? Ang 12 bituin, sumisimbolo yan sa mga bansa. Mga bansa yan. Hindi yan yung bituin sa labas. Ang malalaki, malaki pa sa araw yung iba nun eh. Ang ibig sabihin ng 12 bituin, 12 bansa natutulong dun sa babae. Kasi naghihirap yung babae, no? Naghihirap pa yung babae. Kaya to yung 12 bituin o 12 bansa, yun ang tutulong. Aalalay yun, aalalay. Ganun ang ibig sabihin noon. Kita siyang manganak, kaya't napapasigaw siya sa matinding hirap. Yan. Malapit na siyang manganak at napapasigaw siya sa matinding hirap.
Totoo naman eh. Naghihirap ang Pilipinas, di ba? Maraming problemang dumarating, kaya ang napapasigaw sa matinding hirap. Malapit na siyang mga anak. Nang ibig sabihin yan, malapit nang yumaman o malapit na makuha. Palagay ko dyan sa ipapanganak niyan, iba tao sinasabi si Jesus daw, simbahan daw, Israel daw. Hindi yun. Kasi itong binabanggit dito sa Revelation 12, dalawang bansang magkatabi yan eh. Magkatabi. Malapit na siyang mga anak, sabi. Malapit na mga anak yung babae. Ibig sabihin yan, yung babae, ang ipapanganak niyan, hindi tao, kundi maaaring ekonomiya, maaaring makuha niya na yung dapat niyang ilabas na ikayayaman niya, o maaaring nandyan sa West Philippines yung mina na malapit niya nang. Pero palagi ko nasa West Philippines yun dahil nandun, di ba? Yun. Papaliwanag ko sa inyo pati ang dragon, pati lahat. Sa ngayon, mag-subscribe muna kayo sa akin para maliwanagan nyo ang Revelation 12 kung ano ba ang talagang ibig sabihin ng Revelation 12. Bye-bye! Subscribe naman! Salamat!